Genesis chapter 48 verse 1 at 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose, "Narito, ang iyong ama ay may sakit." At kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manasseh at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob at nagsabi, "Narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose." At si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa luz sa lupain ng Kinan. At binasbasan ako at sinabi sa akin, narito, palalagiin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan. At aking ibibigay ang lupain ito sa iyong lahi pagkamatay mo na pinakaari magpakailanman. At ang iyong ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin, si Ephraim at si Manasseh. Gaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo. Sila ay tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Rachel ay namatay sa akin sa lupain ng Kinan sa daan. Nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata, na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, "Sino-sino ito?" At sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Sila'y aking mga anak, na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito." At kanyang sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito sa akin, at sila ay aking babasbasan." Ang mga mata nga ni Israel ay malabo dahil sa katandaan, na ano pat hindi na siya makakita. At kanyang inilapit sila sa kanya, at sila ay kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, "Hindi ko akalaing makita ang iyong mukha, at narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi." At sila ay pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod, at siya ay nagpatira pa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose si Ephraim sa kanyang kanang kamay, sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manasseh sa kanyang kaliwang kamay, sa dakong kanang kamay ni Israel. At inilapit niya sa kanya. At inunat ni Israel ang kanyang kanang kamay, at ipinatong sa ulo ni Ephraim, na siyang bunso, at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manasseh, na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay, sapagkat si Manasseh ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose at sinabi, "Ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubo sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito, at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, at magsidami nawa silang tutuo sa ibabaw ng lupa." At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manasseh mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay. Ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo." At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, "Talastas ko, anak ko. Talastas ko, siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging dakila. Gayunmay, ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya, at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa."
At kanyang binasbasan sila ng araw na yaon na sinasabi, sa iyo magbabasbas ang Israel, na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manasseh, at kanyang ipinagpaugna si Ephraim bago si Manasseh. At sinabi ni Israel kay Jose, narito ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo, at dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito, binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid, na kikinuha ng aking tabak at ang aking busog sa kamay ng Amorheo. Amen. Please subscribe and share. Salamat. God bless.